Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong pahayag ni Mr. Richard Hidarian tungkol sa cabinet reshuffle ng Marcos Jr. Administration. Yung mass resignation. Tapos, halos wala namang nagbago. Kaya, ito si Mr. Richard Hidarian is a pro-BBM journalist. True and true ito. Marcos loyalist. Kaya lang nagtaka ako sa isang interview sa kanya. Lumalabas, binabatikos niya, hindi siya maligaya sa cabinet revamp o mass resignation. Sabi niya, parang palabas, theatrics. Bakit? Kaya, I'm starting to mag-believe dito sa kanya. Una niyang sinabi, big mistake yung pag-aresto kay PRRD, yung ICC arrest, pagdala sa Netherlands. It's a big mistake. Sabi niya, wow, sabi ko. Tumatama na siya. Tapos, pagdating na ngayon dito sa cabinet revamp, theatric, sabi niya. Bakit? Okay, pakinggan natin siya. Ito, interview ng mainstream media sa kanya. Revamp, reboot, whatever you want to call it, it could come off as performative or theatrics. Theatrics. Basically, there's no significant change in the core members of the cabinet. I mean, if the president's argument is we underperform in midterm elections dahil ang concern ng tao ay, I don't know, welfare issue, gut issue, food issue, then how come his economic managers are still the same, right? You would have imagined naturally there would be some changes in departments of, I don't know, national development, NEDA, formerly NEDA, or finance, or even agriculture for that matter, which perfectly makes sense, right? Because kamusta yung 20 peso kada kilo, di ba? Aside from the pilot project they did in Visayas. So my sense is if he's gonna keep his core economic managers, and the ones that he's gonna change are like Department of Foreign Affairs, I'm not sure how that is exactly responding to the problem that he supposedly identified for the underperformance of his administration. I kind of disagree with his reading of the situation. I think his reading of the situation is that he had a weak campaign strategy. I think his team didn't do enough to defend the administration or themselves, and I think he didn't do enough to defend himself from the criticism from both sides. But if his reading is, ang tao ay ayaw na sa amin or bumaba yung trust rating sa amin dahil hindi kami nagpa-perform dun sa fundamental welfare issue, and then hindi mo papalitan yung core economic managers mo, then I don't see the connect. I mean, I can see why the new DFA secretary is Tess Dazo, because she has an Asia hand, and she's the perfect person to deal with ASEAN chairmanship of the Philippines next year, to deal with probably Xi Jinping coming to the Philippines next year. Yes, I get that, but I don't know how that makes sense in the context of the problem the president has supposedly identified. So let's see if in the coming days there will be a significant change in the relevant departments as far as welfare issues and other key issues for the Filipino people is concerned. Yan. Agree ako. Nung unang i-announce na courtesy resignation, sabi ko, wow, ito na. May pag-asa pa. Kasi, yung remaining 3 years ng Marcos administration, kung gustuhin lang niya na mag-perform, yung talagang gusto niyang isave yung pangalan nila, Marcos. Pwede pa eh. Marami pang magagawa in 3 years. So, akala ko ito na. Cabinet revamp, no nonsense performance, wala nang kaibig-kaibigan, tanggalin niya yung mga ano yan. Kaya lang, wala. I agree with Richard Hidarian na halos walang pagbabago. Department of Agriculture, I have nothing against Secretary Laurel. Kaya lang, to me, ano bang qualification niya maging the secretary? Fishing magnet yan eh. Anong alam niya sa food production, na lalo na sa bigas, ano? Wala. As is lang yapon. Nandyan pa rin. Kasi best friend eh. Classmate ata. Finance Secretary, siya pa rin. Bakit tayo nagkakagulo-gulo sa PhilHealth? Dahil sa recommendation ng Finance Secretary na kunin ang mga pera ng mga GOCCs.
ano pa, yung taxes. Daming nagrereklamo, yung 12% VAT sa anito, manood ka ng Netflix, mag ano ka sa online, ano, tumataas ang buwis, utang ng utang. Wala rin eh. Department, yan. Halos intact ang economic managers. Yung DepDep. Ngayon ko lang nalaman na napalitan na pala yung NEDA, naging DepDep. Kung hindi ko napanood yung speech ng Pangulo, na ano ba yun? DepDep. Bahala na ang DepDep. DepDep. Sa tulay, kalsada, health center, kuryente at iba pa. Yung pala, Department of Economy, Planning and Development, DepDep. Wala rin, as is. So, anong nangyari? Wala. Lumalabas tuloy ng Pangulo yung pagiging weak leader niya dahil hindi niya kayang tawagin yung isa o dalawang sekretary at sabihan na tanggal ka na. Wala, hindi niya kaya eh. So, dinaan niya sa mass resignation para lahat resign kayo. Di, walang magawa, mag-resign. Mamaya, isa o dalawa lang. As of now, iisa pa lang ang alam ko na nasiba, DNR Secretary. Yung iba, reshuffled lang. Kaya anong purpose ng mass resignation? Papogi effect. Kaya tuloy, si Miss Eden Santos, yun, naging sikat na naman. Mismo si Executive Secretary Bersamin nahirapan sumagot sa tanong na papogi lang naman pala yung mass resignation dahil wala namang nabago. Okay, so salamat Mr. Richard Hidarian sa inyong pananaw. Ngayon, nagsisimula na akong bumibilib. Ulitin ko yung una niyang nasabi na i-vlog ko na. Big mistake yung ginawa ng Marcos administration na pag-aresto kay PRRD. Ang rason kung bakit sa latest Pulse Asia Survey pinakamataas na trust rating si PRRD is dahil na-consolidate, na-galvanize yung Duterte base nagmula nung inaresto nila si PRRD at dinala sa Netherlands, yun na lalong lumakas ang influence ng Duterte sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko saging ni Manoy og nag-abono siya. Unsa man naman yung abono? Kuan. Dopos, Nopos og kuan. complete, Complete ammonium, ammonium. May akong gi kuan diri. abono. Abono. Para dali ra mangunod. Pila gani ni Manoy kapunuan nimong saging? 210 ni. 210. 210. Kini nga So- akong kuan diri. So maayo gid Manoy. Maayo gid Manoy ang tubo sa imong saging lakatan. So 210 tanan. Gawas nga hinlo, maayo sad ang tubo sa saging ni Manoy. Og sige siya ani og kaabono. Kaya yan dan aga. Siya. Mm. Dijuan ang bababa. Mm. O karon Manoy, manang unsa inyong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom o sa pagsuporta sa abono? Maayog gyud nga kuan gihatagan mi sa magpadayon ang suporta sa naghatag aning mga saging ug abono. Mm. Aron Salamat kimi. mo lambo pag-ayo ang among tanom Mm. sa maaning Saging. saging. Lagi. Aron dali ra ta maka-harvest. Mm. Hawas ta og kalisod kita mga kapos. Labi na og na ako'y mga estudyante na magpasalamat ko kung mangundod na kining among saging na anak ko ika-suporta sa akong mga eskwela.
Oo. Kung di mi way among suporta nga saging, kining akong bana di na maganta pagtrabaho kay Ginoo. Oo, salamat kay Manang. Umuna ni ang makita saging ni Manoy sa iyang area sa Mount Kitang